Parang mula mismo sa mitolohiyang Norse, ang mahiwagang sibat ni Odin. Isang sandatang maladiyos, maaring gantimpala matapos ang misyon sa laro ng DD. Totoo ang sibat at nasa Ukraine ito ngayon. Dahil sa Sweden, may hawak ang Ukraine na nakakakilabot na bagay. Kaya alam ni Putin na hindi niya mapipigilan ang darating. Dumating na ang Gungnir. Wala nang magagawa ang Russia. Alam ng Russia ang sitwasyon dahil ang Gungnir ay hindi lang sandatang ipinangako ng Sweden para sa Ukraine sa inaharap. Hindi lang ito nasa Ukraine na, kundi ginamit pa ito sa isa sa pinakamapaminsalang pag-atake na isinagawa ng Ukraine laban sa militar at infrastruktura ng langis ng Russia sa Black Sea hanggang ngayon. Akala namin alam na namin lahat ng gustong ibunyag ng Ukraine tungkol sa atake. Noong Abril 6 iniulat na nagtulungan ng unmanned systems at piyersang pandagat ng Ukraine para sa isang mapaminsalang pag-atake sa Sivash offshore oil drilling platform ng Russia sa Black Sea. Mahalaga sa Ukraine na sirain ang platform na yon para magdulot ng pinsala sa industriya ng langis ng Russia. Pero ang totoong dahilan ng pag-atake sa Sivash platform ay dahil ginagamit ito ng Russia bilang himpilan ng pagmamatsyag at militar sa malaking bahagi ng digmaan. Ang mga radar para sa short-range air defense systems ay inilagay sa platform, kasama ng mga electronic warfare systems na siyang ginawang asset militar ang platform sa halip na pasilidad ng langis. Pinabagsak ng Ukraine ang Sivash. Ayon sa aming kaalaman, dinamit nilang mga drone. Ito ang sinabi ng commander ng unmanned systems ng Ukraine, Robert Brovdy, nang ianunsyo niya ang pag-atake sa Telegram. Pinabagsak ng mga ibon ng 400 at 13 OP Reed at Navy ang lumulutang na drill rig na Sivash para sa deep sea attack ayon kay Brovdy na hindi nagsisinungaling. Agad lumabas ang video ng pag-atake ng Ukraine sa Sivash gamit ang mga drone na tila inilunsad mula sa mga maritime drone na ipinadala sa Black Sea. Tapos ng operasyon. At alam na natin paano ito nagawa ng Ukraine. Pero maaring mapanlin lang ang itsura at si Brovdy, sinadya man o hindi, ay may iniwang mahalagang bahagi ng kwento na ngayon ay nabunyag na. Hindi lang drone ang tumama sa Sivash sa gabing patungong ika-6 ng Abril. Nagpakawala rin ng Ukraine ng mga Swedish Gungnir na misil. Noong Abril 7, iniulat ng Kyiv Post na ibinunyag at kalaon ay kinumpirma ng hukbong dagat ng Ukraine ang paggamit ng Swedish-made RBS-15 misil sa pag-atake sa Sivash. Ang Gungnir, na tinutukoy bilang mahiwagang sibat ni Odin, ay isang makapangyarihang panlaban sa barko. Hanggang sa puntong yon, hindi talaga alam kung meron ng Ukraine ang misil na ito. Iniulat ng outlet na isang video mula sa hukbong dagat ng Ukraine ang nagpakita ng paggamit ng Gungnir sa pag-atake sa Sivash na ikinabigla ng Rusya. Tumagal ng humigit kumulang 20 segundo, ipinapakita sa video kung paano inilunsad ng Ukraine ang mga Swedish na misil mula sa tila isang platapormang nakalagay sa lupa. Ipinunto ng OSINT Warfare X account na ito ang unang beses na lumitaw ang Gungnir sa digmaan sa Ukraine, kahit matagal na palang may access dito ang Ukraine. Babalikan natin yan mamaya. Ibinahagi ng OSINT Warfare ang video na nagpapakita ng dalawang paglulunsad ng Suwekong misil. Dagdag ng Kyiv Post, may iba pang mga video na lumitaw na nagpapakita ng mga misil na yon na tumatama ng direkta sa Sivash platform, na yon sa kanila ay matatagpuan mga 6 napu hanggang 80 kilometro o mga 37 hanggang 50 milya hilagang kanluran ng baybayin ng Crimea. Ang paghahambing sa pagitan ng mga video at mas malinaw na mga larawan ng mga launcher na karaniwang ginagamit para sa Gungnir ay nagbibigay ng karagdagang kumpirmasyon na talagang ginamit ng Ukraine ang Swedish na misil. Huwag mo ring isantabi ang lapit ng Sivash platform sa baybayin ng Crimea. Nagbibigay yan ng ideya kung bakit pinili ng Ukraine ang oil drilling rig na yon bilang target. Ang electronic warfare at air defense system ng Russia sa Sivash platform ay para protektahan ang kanilang ari-arian sa Crimea. Pero ngayon, nasusunog na ang mga depensang yon. Dahil sa mahiwagang sibat ni Odin at sunod-sunod na pag-atake ng Ukrainian drone, hindi na magagamit ang oil drilling rig bilang early warning system para sa okupadong Crimea. Inasahan naming mag-ulat tungkol sa isang pag-atake sa mismong mainland ng Crimea, marahil laban sa mga target sa baybay na dating pinoprotektahan ng Sivash sa nalalapit na hinaharap. Ngayon, kumpirmado ng bahagi na ng arsenal ng Ukraine ang RBS-15. Nagulat lalo si Putin at mga kasamahan niya sa Kremlin dahil akala nila napipilitan lang ang Ukraine na gumawa ng sariling misil dahil paubos na ang mga Western na supply. Pinakita ni Sivash kay Putin na may iba pang option ng Ukraine. May sarili itong mga misil at mga Western na misil
na pwedeng gamitin laban sa mahalagang military assets ng Russia sa Crimea. Kailangan na naman harapin ni Putin ang Western missile na binigay sa Ukraine. At dito, nagsisimula magbago ang sitwasyon sa larangan ng labanan. Ang pagdating ng Gungnir sa Ukraine ay hindi lang banta sa Russia dahil sa lakas ng armas nito. Malinaw itong senyalis kay Putin na hindi niya natakot ang Sweden para manatiling neutral. Sa halip, nagawa ng Russia na itulak ang isang bansang sa loob ng maraming siglo ay umiwas sa digmaan na ngayon ay aktibong magbigay ng armas sa kalaban ng Russia at ginagawa ang lahat ng makakaya nito para pigilan si Putin sa kanyang mga plano. Tatalakayin natin ang pangalawang punto mamaya, kaya samahan niyo kami. Tungkol sa missile na kakagamit lang ng Ukraine para wasakin ang Sivash, ito ang ayaw na ayaw ng Russia na mapasakamay ng Ukraine. Bakit? Makikita agad sa pangunahing detalye ng missile ang sagot sa tanong na yan. Gawa ng SAR Bofors Dynamics, ang RBS-15 o Robot System 15. Kung magiging technical, ito ay pamilya ng anti-ship missile na dinisenyo para pagsamahin ang kakayahang magwasak ng barko gaya ng inasahan sa ganitong missile. Kaya rin ito bumatakay sa lupa, kaya napaka-versatil nito. Maaring lumampas sa 300 kilometro o 100 at 86 na milya ang abot ng missile, depende sa bersyon ng Gungnir na gamit. Ang warhead ay may bigat na 200 kilo, 400 at 40 libra, at halos kayang umabot ang missile sa bilis na Mach 1. Bahagya itong mababa sa Mach 0.9, ngunit katumbas pa rin ng 600 at 70 milya kada oras ang bilis nito. Paya't may hawak ang Ukraine na isang missile na mabilis, malakas ang tama, at may sapat na layo para gamitin sa pag-atake sa iba't ibang target sa Black Sea, Crimea, at mga sinakop na teritoryo ng mainland Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, gumagamit ang RBS-15 ng GPS at inertial navigation para manatili sa tamang direksyon papunta sa target. May terminal active radar ito, kaya kaya maghanap ng target ng kusa at may fire and forget na kakayahan, kaya epektibo ang misail na ito. Ang kakayahang iyon ay eksakto nitong ginagawa ang ipinahihiwatig ng pangalan nito. Kayang iprograma ng Ukraine ang target sa missile, paputukin ito, at ang missile na mismo ang bahala sa pag-abot sa target nang walang manumanong pag-aayos. Nabanggit namin na ang RBS-15 ay pamilya ng mga missile. Nagdulot ito ng spekulasyon kung anong bersyon ang meron at ginamit ng Ukraine sa Sivash oil rig. May ilang posibleng sagot dito ang Naval News. Sinasabi nito na ang footage na inilabas ng hukbong dagat ng Ukraine ng pagpapaputok ng missile ay unang kinumpirma ang paggamit ng RBS-15 dahil nakita natin ang dobleng buga ng exhaust na lumalabas sa panahon ng paglulunsad. Iyan ay isang katangiang kilalang taglay ng Swedish na missile na yon. At ito rin ay wala sa lahat na iba pang mga missile na alam na mayroon ng Ukraine sa kanilang arsenal. Ayon sa outlets, malamang ginamit ng Ukraine ang Mark III o Mark IV Gungnir na may mga pag-upgrade kaysa sa mas naunang bersyon. Ang pagpapahusay ng abot hanggang mahigit 200 kilometro o 124 milya ay isa sa mga upgrade na yon. Ginagamit ng Ukraine ang Gungnir sa pag-atake ng mga pasilidad ng Russia sa Black Sea na mahalaga dahil sa lawak ng abot nito. Ang target ng Ukraine ay kakaibang pinagsamang lupa at dagat. Ang offshore oil rig ay hindi tunay na barko, kahit may pagkakatulad dahil pareho silang nasa karagatan. Hindi rin talaga ito target sa lupa, kahit may mga kalakasan at kahinaang wala sa mga barko. Ang pagkakahalong yon ang dahilan kung bakit mas malamang na gamitin ang Mark III o 4 na bersyon ng RBS-15 dahil ang mga ito ay mga bersyon ng missile na Sueco na ginawa para kayang tamaan ang mga target sa lupa at dagat. Ang versatility ng mahiwagang sibat ni Odin ang dahilan kung bakit malaking tulong ito sa arsenal ng Ukraine. Gayunpaman, may isa pang salik na nakakaapekto. Ang salik na yon lang ay nagbabago ng lahat at ginagawang perpektong pagpipilian ang RBS-15 para sa pag-ataking isinagawa lang ng Ukraine. Pero bago tayo makarating dyan, mabilisang paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Kaya, ang isa pang salik. Magandang opsyon ang RBS-15 para takihin ang Sivash dahil sa abot at lakas nito. May isa pang bagay tungkol sa plataporma na nabanggit natin kanina na maaari nakakuha ng iyong atensyon. Bukod sa mga air defense radar sa oil rig na target ng Ukraine, ginagamit din ng Russia ang Sivash oil platform para sa kanilang electronic warfare EW equipment. Gamit ang EW, nagagambala ng Russia ang GPS signal at nalilito ang direksyon ng mga drone at missile. Diyan pumapasok ang RBS-15, isang missile na kayang gamitin sa baybayin, malawak na dagat,
at may electronic countermeasures. Sa madaling salita, may sariling EW ang Gungnir para labanan ng EW ng Russia laban sa mga missile at drone ng Ukraine. Para itong apoy laban sa apoy na paraan. Ibig sabihin, matibay ang RBS-15 laban sa GPS jamming at spoofing ng EW device sa Sivash platform na humahadlang sa pag-atake gaya ng ginawa ng Ukraine noong Abril 6. Malamang inihanda ng mahiwagang sibat ni Odin ang susunod na mga mangyayari. Ginamit ng Ukraine ang mga misilang Sueko para sirain ang Sivash EW system ng Russia at sinundan ito ng mga drone strike na alam na natin. Ang mga drone na hindi naapektuhan ng EW ng Sivash ay kayang tamaan ng eksakto ang mga air defense radar ng oil platform. Isang antas ng katumpakan na hindi magagawa kung wala ito. Napakatalino at maraming antas ang parang ito ng pag-atake. Pinakita ulit ng Ukraine sa Rusya na ang kanilang malalim na pag-atake ay higit pa sa basta pagtutok ng mga misil at drone sa target at pag-asang tatama ang mga ito. Maingat na pinlano bawat yugto ng pag-atake sa Sivash at naging susi si Gungnir sa operasyon. Iyan ang magpapabahala kay Putin dahil alam niyang naging posible ang mga susunod na pag-atake sa mga asset ng Rusya sa Crimea dahil sa pagkawasak ng Sivash. Ngunit ang tunay na itatanong niya sa sarili niya ay paano nga ba ito nangyari sa simula pa lang? Nabigla ang Rusya nang gumamit ang Ukraine ng sandatang hindi pa nila nagagamit dati, na di pa nila nagamit dati. Gayunpaman, kung naging mapagmatsyag si Putin, sana ay nagkaroon man lang siya ng ideya na may ganitong bagay na paparating. Tahimik mang dumating ang mahiwagang sibat ni Odin. Bunga ito ng matagal na kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Sweden. Maagang ipinakita ng Sweden ang suporta nito matapos salakayin ni Putin ng Ukraine noong Pebrero 2022. Noong Hunyo 2022, nanghako na ang bansa ng defense package na magpapadala ng mga sandatang panlaban sa tangke, 12 tuldok, 7mm na rifle, at mga RBS-17 anti-ship missile sa Ukraine. Ang particular na missile na yon ay talagang bersyon ng Sweden ng Hellfire na gawa sa US. Ang pinakaiba lang, inangkop ito para may lunsad mula sa mga barkong pandigma o sa portable na ground firing post na madaling maitayo at mabaklas saan man sa baybayin ng Ukraine. Babalayan sa Russia. Handa ang Sweden na armasan ng Ukraine ng mga missile mula simula ng digmaan. At tulad ng sabi ni Militani, ang mas makapangyariang RBS-15 ay nakahanda pa rin. Gayunpaman, parang walang nangyaring bago sa usapin ng mga misilang Sueko. 2 taon matapos dumating ang RBS-17 hanggang sa may nagbago. Hindi namin masyadong narinig ang tungkol dito noon at hindi ito masyadong naiulat sa media. Ayon sa Kiev Post, pumirma ang Sweden at Ukraine ng kasunduan noong 2024 para ilipat ang mga misail na RBS-15 sa Ukraine. Ibig sabihin nito, 2 lang ang posibleng dahilan. Una, inabot ng halos 2 taon bago na ipatupad ng Sweden ang kasunduan. Kaya ngayon lang natin nakikita ang paglabas ng Gungnir sa Ukraine. O kaya naman, natanggap na ng Ukraine ang missile na ito ilang buwan, kung hindi man taon nang nakalipas, at hinihintay lang nila ang tamang panahon para gamitin ito. Naramdaman na ng Russia ang kapangyarihan ng sibat ni Odin, at baka mas matindi pa ang susunod. Dagdag pa ng Kiev Post, malayo sa pagiging nag-iisang bansa ang Sweden na gumagamit ng RBS-15. Ginagamit din ng Thailand, Algeria, Bulgaria, Poland, Germany, Finland at Croatia ang misail na ito. Sa mga bansang iyon, lahat ng bansa sa Europa ay sumusuporta at nagpadala na ng armas sa depensa ng Ukraine laban sa Russia. Ngayon, alam nating pumirma na ang Sweden ng kasunduan sa Ukraine para sa mga misail na RBS-15. Kumusta naman ang Germany at Finland? May kasunduan din ba silang inihahanda? Napirmahan na ba ang mga kasunduang yon? At hindi lang natin alam? Maaari na bang simulan ang negosasyon sa paglipat ng Gungnir? Ngayong alam ng Ukraine ang bisa ng Swedish missiles laban sa Russia? Wala pang sagot sa mga tanong na ito ngayon. Dapat ding magtanong ang Kremlin dahil ang pagdami ng bansang nagbibigay ng Gungnir na missile sa Ukraine ay posibleng magdulot ng mas maraming pag-atake sa mga pasilidad gaya ng Sivash sa hinaharap ng Russia. Lalo pang lumalala ang sitwasyon ng Russia dahil bukod sa pagbibigay ng Sweden ng mga misil na kayang sirain ng Sivash sa Ukraine, aktibo rin silang tumutulong sa kaaway ni Putin sa paggawa ng mas maraming misil. Ayon sa Defense Express, iniulat noong Enero 2025 na nagkita ang mga opisyal ng depensa ng Ukraine at Sweden para magkasundo sa bagong inisyatiba ng pagbuo ng sandatang may mahabang abot. Hindi na natin masyadong narinig pa ang tungkol sa kasundom yon mula nang iulat ng Defense Express. Pero ipinapakita nito na lalong tumitindi ang kooperasyong militar sa pagitan ng Ukraine at Sweden. Malamang nagtataka si Putin
kung paano humantong dito ang lahat. Bago ang pananakop niya, parang walang epekto ang Sweden sa Russia. Sa loob ng 200 taon bagong bigmaan sa Ukraine, matatag na pinanatili ng Sweden ang patakaran ng neutralidad militar at di pakikihanay para hindi madamay sa mga digmaan ng ibang bansa. Pagpasok ng mga tangke sa Ukraine, nagbagong lahat para sa mga Suweko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 siglo, nakita ng Sweden ang isang banta na kailangan nitong labanan. Malinaw ang pananaw. Unang tututok si Putin sa Ukraine, pagkatapos ay maaring sa Baltic at Nordic na bansa naman. Ang agresyon ng Russia ang naging dahilan kung bakit isinuko ng Sweden ang 2 siglo ng pagiging neutral upang maging isa sa mga pinakabagong miyembro ng NATO. Ginawang opisyal ito noong Marso 2024 na nagpalawak sa kolektibong organisasyon ng depensa na ginagamit ni Putin bilang dahilan ng kanyang pananakop. Gusto ng Russia na paliitin ng NATO at alisin ang mga bansang nasa silangang panig na pinaniniwalaan ni Putin na masyadong lumapit sa teritoryo ng Russia. Lahat ng naabot ni Putin sa kanyang pananakop mula sa pananaw ng Sweden ay gawing kaaway ang isang neutral na bansa. Bukod sa NATO, sumuporta rin ang Sweden sa Ukraine. Nabanggit na natin yan kanina tungkol sa mga missile at armas na ipinadala mula Hunyo 2022. Mas malalim pa ang alyansa ng Sweden at Ukraine. Problema ito para sa Kremlin. Simula Pebrero 2022, nagbigay ang Sweden ng higit $13.7 bilyong para sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. May mga kasunduang pinipirmahan, gaya ng paglilipat ng mga misail na RBS-15 sa Ukraine. May mas mapanganib pang kasunduan, tulad ng pinirmahan ng Ukraine at Sweden, kung saan magbibigay ang Sweden ng hanggang 150 Gripen fighter jets sa Ukraine sa loob ng susunod na dekada. Tinututukan ng Sweden ang kultura ng Russia, base sa pagpupulong ng mga ministro ng kultura ng Sweden at Ukraine, na nagpapakitang nais nilang magtulungan para sa de-Russification. Inasahan ni Putin na mabilis siyang mananalo ng salakayin niya ang Ukraine. Inaasahang matatapos ang espesyal na operasyong militar sa ilang araw at gagamitin ng Russia ang tagumpay para takutin ng ibang bansang Europeo. Pero habang ipinagtatanggol ng Ukraine ang sarili nito at nabuo ng Russia sa isang digmaan na tumagal na ng mahigit 4 na taon, ang tanging nagawa ni Putin ay maging dahilan para mabuo ang mga alyansang hindi sana nabuo kung nanatili lang ang kanyang mga puwersa sa kanilang lugar. Ngayon, kaaway ng Sweden, isa na aktibong itinuturing ang Russia bilang pinakamalaking banta sa kanilang pambansang seguridad, na siyang naging pundasyon ng malawakang kooperasyon sa pagitan ng Ukraine at Sweden na nasasaksihan natin ngayon. Mahalaga ang pagpapakawala ng mahiwagang sibat ni Odin laban sa Russia dahil sa mabilis nitong naging epekto. Winasak ng Swedish missiles ng Ukraine ang mahalagang radar at EW outpost ng Black Sea, kaya mas dadami ang aerial corridors na magagamit ng kanilang missiles at drone para tamaan ang Crimea. Ngunit marahil, mas mahalaga pa kaysa sa mismong pag-atake ay kung ano ang kinakatawan ng pag-atake. Gumawa si Putin ng Swedish na halimaw, na ngayon ay kakampi ng Ukraine, kaya wala nang ligtas sa mga sinakop na teritoryo mula sa galit ng Ukraine. Hindi lang Gungnir ang sandatang nahango sa Norse mythology na gamit ng Sweden laban sa Russia. Magkasasama na sina Odin at Loki dahil sa bagong sistema ng SAB na praktikal at matipid na solusyon sa problema ng Russian drones. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng sandatang yon at kung bakit maaring ito ang kinabukasan ng depensang panghimpapawid ng Europa at NATO sa ating video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka para laging una sa balita tungkol sa mga pinakabagong sandatang ginagamit ng Ukraine sa laban nito kontra Russia. At salamat sa panonood.